Ang pamilya. Si Alex Carter ay isang Amerikanong YouTuber, kilala sa kanyang mga travel vlogs at urban exploration videos. Naging tanyag siya sa paghahanap ng mga kakaiba at nakakakilabot, mga abandonadong ospital, nakakatakot na kabubatan, at isinumpang buho. Ngunit ang kanyang biyahe sa Pilipinas ay iba. Hindi ito tungkol sa multo. Ito ay personal. Nakilala niya si Leia online. Maganda siya, mabait, at may nakakahawang tawa na nagpapalimot sa kanya ng lahat ng problema. Matapos ang ilang buwang video calls, inimbitahan siya ni Leia na bumisita sa kanilang probinsya upang makilala ang kanyang pamilya. Isang perpektong pagkakataon upang pagsamahin ang paglalakbay at pag-ibig. Mahaba ang biyahe papunta sa kanilang bahay. Habang palalim sila ng palalim sa probinsya, unti-unting naglaho ang mga palatandaan ng modernong kabihasnan. Ang sementadong kalsada ay naging lupa, nawala ang mga ilaw sa lansangan, at tanging liwanag ng buwan ang nagsilbing gabay. Nang makarating sila, ang bahay ni Leia ay nakatayo sa gitna ng kagubatan, isang lumang bahay kubo na tila may kakaibang aura. Masaya siyang tinanggap ng pamilya ni Leia, ngunit may kung anong hindi tama. Ang kanyang ina, isang butuhing babae na may malalalim na kulubot sa mukha, ay may masyadong matatalim na ngipin para sa isang normal na ngiti. Ang kanyang ama ay halos hindi nagsasalita, ang mga naninilaw niyang mata ay hindi kumukurap. Ang kanyang dalawang kapatid na lalaki, matataas at nakakatakot ang kapayatan, ay hindi inaalis ang tingin sa kanya. Sinabi niya sa sarili na imahinasyon lang ang lahat. Siguro, ito lang ang epekto ng pagkakaiba ng kultura. Gabi na nang mahiga siya sa tabi ni Leia, ngunit hindi siya dalawin ng antok. Makapal at mabigat ang hangin sa loob ng bahay. Sa labas ng kanyang bintana, gumagalaw ang mga anino sa kakaibang paraan. Pagkatapos may narinig siyang tunog. Isang basang, madulas na paggalaw. Dahan-dahan siyang lumingon sa bintana. Nandoon ang ina ni Leia, nakaluhod sa tabi ng kakahuyan. Ang kanyang panga ay nakalaylay, nakabuka ng hindi normal, punong-puno ng matutulis, kumikislap ng ngipin. May kinakain siya, isang hilaw at nangingisay pang laman. Sa likuran niya, nakatayo ang magkapatid na lalaki ni Leia. Ang kanilang mga katawan ay gumagalaw ng parang ahas, masyadong likido para sa isang tao. Nanuyo ang lalamunan ni Alex. Napuno ng metalikong amoy ang hangin. Bumaling siya kay Leia, gising na rin siya. Dilated ang kanyang mga mata, nagmistulang itim na hukay. Dahan-dahang lumitaw ang isang hindi pangkaraniwang ngiti sa kanyang mukha. Hindi mo dapat nakita yan. Naniga si Alex. Hinawakan ni Leia ang kanyang kamay, masyadong mahigpit para sa isang normal na babae. Mahal mo ako, di ba? Bulong niya. Nagbabaga ang takot sa dibdib ni Alex. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay at tumakbo palabas ng kwarto. Tahimik ang buong bahay, masyadong tahimik. Sa pagdating niya sa bulwagan, nandoon na sila. Ang buong pamilya ni Leia ay naghihintay, nanginginig at kumikibot ang kanilang mga katawan, tila hindi na makayanan ang balat na bumabalot sa kanilang tunay na anyo. Kumikinang ang kanilang mga mata sa liwanag ng kandila. Mas lalong bumuka ang kanilang mga bibig, mas malapad, mas malalim. At saka sila umatake. Hinablot ni Alex ang unang bagay na nahawakan niya, isang kinakalawang na itak na nakasabit sa dingding. Nang sumugod ang isa sa mga kapatid ni Leia, iwinasiwas niya ito. Naputol ang braso ng nilalang. Sa halip na dugo, isang maitim at malapot na likido ang bumulwak mula sa sugat. Sumigaw ito ng isang nakakabinging hiyaw na parang nanggaling sa ilalim ng lupa. Sunod na lumundag ang ama ni Leia, ang mga daliri niya'y humaba at naging matutulis na kuko. Yumuko si Alex, saka idiniin ang itak sa dibdib ng matanda. Isang tunog ng baboy na kinakatay ang lumabas mula rito bago ito bumagsak sa lupa. At pagkatapos si Leia. Bumagsak ang kanyang maskarang pantao, lumitaw ang kanyang tunay na balat, kulay abo at parang balat ng paniki. Ang kanyang bibig ay bumuka sa buong mukha niya, punong-puno ng matatalas na ngipin.
Napakabilis niya, isang iglap lang, nasa harapan na siya ni Alex, bumubulong ng hindi maintindihang tunog. Ngunit sa huling sandali, nayangat ni Alex ang itak. Napugutan ng ulo si Lea. Bumagsak sa sahig ang kanyang katawan, nangingisay, bago tuluyang tumigil. At muling bumalot ang katahimikan. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, tumatakbo na siya sa kabubatan, pilit hinahanap ang daan pabalik sa sibilisasyon. Ilang araw ang lumipas bago siya nakauwi sa Amerika, ngunit hindi siya kailanman naging payapa. Hindi na nawala ang bangungot. Ngunit kailangan niyang sabihin ito. Pinindot niya ang record sa camera. Hey guys, si Alex to, alam kong matagal akong nawala. May dahilan kung bakit. Nasa Pilipinas ako, kasama ang pamilya ng girlfriend ko. At hindi ko alam kung paano ko sasabihin to pero hindi sila tao. Sana gawa-gawa ko lang to, sana may maipakita akong video sa inyo pero binura ko na. May mga bagay na hindi dapat ibinabahagi. Pero pakinggan nyo ako, kung may nakilala kayo online at iniimbitahan nila kayo sa isang liblib na baryo, huwag kayong pupunta. Kahit gaano nyo pa sila kamahal, kahit ano pa ang ipangako nila sa inyo, huwag. Huwag kalimutang i-like, i-comment at mag-subscribe. Magkita tayo sa susunod.